Ang pinakamahirap po sa lahat, alam nyo kung ano, yung paniningil. Bakit mahirap maningil? Nakakahiya po kasi mag-approach sa tao. Uy, magbayad ka naman. Nakakahiya yun eh. Ugali nating mga Pilipino yan eh. Dahil hindi nga kumikita yung negosyo, we are losing lots of money. Lahat ng mga negosyante, lugi, lubog, baon sa utang yung iba. Ganyan na nangyari. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-recover yung mga yan. And then, here comes, kailangan mo ng pangutang. Ako, napakalaking problema niyan, yung mga lubog na bug na sa utang. Hindi tayo malingas today. Bibigyan natin lahat ng reaction mo sa finance, pag-aralan mo yung reaction. Today, tomorrow, sa business natin. Tama lang po ba na magpautang ka sa mga customers mo? Yan ho ang nagiging cause of failure ng maraming negosyante. Yung tipong nagiging too much familiar na sa kanila yung mga customer nila. Tapos, dahil close na sila, dahil suki na sila, ipinapautang na nila yung customer nila. Tandaan nyo ho ito. Di baling lumiit po yung tubo po ninyo or yung kita ninyo kesa mawalan ka ng kita. Ibig sabihin, hanggat maaari, cash to cash basis po ang transaction po natin. Especially kung ikaw yung tipo ng negosyante na nagpapaikot ka lang ng puhunan. Hindi baling tiisin mo yung kaibigan mo. Hindi baling tiisin mo yung kamag-anak mo. Kesa naman bandang huli tsaka kayo mag-aaway dahil sa pera. So kung kayang wag ka nang magpautang, yun ang gawin natin. Kasi napakahirap po niyan. Ang pinakamahirap po sa lahat, alam nyo kung ano, yung paniningil. Bakit mahirap maningil? Nakakahiya po kasi mag-approach sa tao. Uy, magbayad ka naman. Nakakahiya yun eh. Ugali nating mga Pilipino yan eh. So kung ikaw yung tipo ng taong nahihiya ka maningil, I suggest wag ka nang magpautang. Kasi ang hirap po, pinaghihirapan natin yung tubo natin. Ilang porsyento lang? 10%, 15%. Yun pa yung ipapakain natin sa pamilya natin. Yun pa yung pansweldo natin sa sarili natin. Bago ipapautang lang natin. Eh minsan, o madalas, tangay na pati puhunan. So ano nangyayari sa'yo? Bankrupt ka, malulugi ka. At pag nalugi ka, what will happen? Ang dami mong sisisihin sa buhay mo kasi mali ang pagmamanage mo sa negosyo. So ako suggest, cash to cash basis. Di baling lumiit yung tubo as long as cash lang tayo bayaran para may cash flow po tayo. Ano ba pinakamahirap mong experience sa business at paano mo nalagpasan? Iba't iba tayo ng journey sa pagnenegosyo. Ang pinakamahirap po sa negosyo, yung sa akin po, yung na-experience ko. Yung tipong wala ka na. Tapos, baong ka pa sa utang. So imagine niyo ho yung scenario na yun. Wala ka ng pera, tapos negative ka pa ng sobrang laking halaga, milyon. Paano mo maibabangon ang sarili mo? Paano mo unti-unting ibabangon yung sarili mo? Doon po kami galing. Doon ako nang galing. Ngayon, unang step na ginawa ko para masolusyonan ko yung problema na yon. Wala ka nang magagawa eh. Nandiyan ka na sa problema na yan. Kesa tambayan mo yung problema na yan, maghanap ka ng solusyon. Ang una ko pong hinanap sa buhay ko, mentor. Humanap ako ng taong po pwede pong makatulong sa akin doon sa nai-experience kong problema at that time. Fortunately, may nakilala po ako negosyante. I believe siya po yung pinadala ng Diyos sa akin nung mga oras na yon kasi siya po ang tumulong sa akin na unti-unti kong naibangon ng sarili ko. Bumalik ako sa pagiging empleyado. Hindi ho nakakahiya yon. Negosyante ka na dati, bumalik ka sa pagiging empleyado. Okay lang yon. Pero yung nakita kong boss, hindi po niya ako trinit as employee. Trinit niya po ako as business partner. Ang nangyari is, siya po yung nakatulong sa akin. Nakatawid po ako, nabayaran ko yung mga utang ko, nakapag-umpisa ulit ako ng panibagong negosyo. At yung puhunan na pinag-umpisahan ko nang galing pa rin doon sa boss ko. Kaya naniniwala po ako talaga may ipapadala sa inyo. Kaya ako, paying it forward lang po itong ginagawa ko. Kasi may mga dumating sa buhay ko na mga ganong klase ng tao na pinadala sa akin ng Diyos. Kasi hindi ho ako naniniwala na magiging failure talaga yung buhay natin. Wala hong ganon. May ipinapadala ho sa atin. It's just that baka kaya hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, masyadong sarado ang isip natin. Yung masyado na tayong nagpakulong doon sa napakalaking problema, which is hindi naman po dapat. Dapat hindi tayo nakukulong doon. Dapat may problema ka ngayon, solusyonan mo, hanapin mo yung sagot. Dalawa po ang pinakahanapin ninyong sagot kung lubog na lubog ka na sa buhay mo. Tao, hanap ka ng tao, hanap ka ng ibang kausap, hanap ka ng makakatulong sa'yo, hanap ka ng po pwede mag-mentor sa'yo, hanap ka ng po pwede magpayo sa'yo. Yung someone na successful, yung someone na meron na siyang achievement sa buhay niya, yung narating niya, someone na positive ang outlook sa buhay. Secondly, idea. Isang napakalupit na idea, isang napakatinding idea, na habang naliligo ka, habang kumakain ka ng almusal mo, habang kinakausap mo yung mga anak mo,
papasok na lang siya. Pagka ganun, isulat nyo na kagad. Sila po ang laging daanan ng blessing po. Isang malupit na tao na tutulong sa'yo, na mag-guide sa'yo, at isang napakatinding idea. Good evening, sir. Tanong ko lang po, ano ang gagawin ko sa condo unit kasi naka-loan po sa bangko? Problema ko po, sobrang laki ng interest. Bala ko pong ibenta, ang advice nyo po. Kung hindi po nag-generate ng income sa inyo at nag-create po ng gastos sa inyo buwan-buwan, I suggest sundan nyo po yung sinabi nyo. Ibenta nyo na ho yan. Kasi liability na ho siya. Ibenta nyo na ho. Yun po yung maya advice ko. Bakit? Sir, condo na yan ha. Hindi ba investment yan? Sometimes kasi, tinitingnan natin investment yung mga ganyang klase ng bagay. Pero mali po tayo ng decision making. Bakit hindi natin napag-aralan ilan ba yung rumirenta dito? Gaano ba karami yung estudyante? Gaano ba karami yung call center agent na nakatira dito sa vicinity na to? Yung may capacity at may perang mag-upa sa condo na to. Minsan nakakalimutan natin mag-conduct ng feasibility study about doon sa behavior ng market natin na potentially po pwede magrenta doon sa condo natin. Minsan nakahype lang tayo, condo, investment. Hindi, syempre, yung mga ahente ng condo, nasa sales yan eh. Bebentahan kayo niyan. Now, it's up for you to create a feasibility study kung totoong marerentahan ba ito sa ganitong presyo. Syempre, minsan sabihin sa'yo ng ahente, hindi, ang parentahan po ngayon dito, 30,000 na, 50,000 na eh. Pero sa totoo lang pala, ang rentahan lang pala doon sa condo unit ninyo, 15,000 lang o 20,000 lang. Eh di behind ka na kagad, abono ka na kagad ngayon. Lesson learned na po yan. Kung ako masasuggest ko, ibenta nyo na ho yung condo, might as well, pagkabenta nyo ho, wala kayong binabayarang utang, yung pera po is i-consolidate ninyo and when time comes, i-invest po natin sa kumikitang negosyo. Paano kumikitang negosyo? Marami po dyan ng mga existing na mga business owners na meron po silang reseller or distributorship program or franchising program kung saan mabibigyan kayo ng magandang assistance kung ano ba yung negosyong magandang gawin. Yun ang pwede po nating makonsider. Ano bang magandang solusyon sa, syempre pandemic, Correct. magandang solusyon ngayon sa mga negosyong may mga commercial space? Kasi ang daming nalulugi eh. Correct. Di ba? Ganun. So, ang pinaka-tinamaan talaga ng pandemic, yung mga may pwesto. Sobrang nahirapan talaga sila. Even kami na nung dumating tong pandemic, sobrang, alam mo yun, clueless ka eh kung ano yung mangyayari sa mga susunod na panahon, especially way back 2020, no? Pero before that, before the pandemic, so kumbaga, para masagot ko na mas maigi yung tanong ko sa'yo, time travel muna tayo. Ayan, para at least yung mga negosyante na mga nakikinig sa atin ngayon is maka-connect sila, maka-relate sila. Kumbaga, backstory muna tayo. Okay? So, way back March 15, 2020. So, naalala mo yan? Kasi ano yan eh, birthday ng kapatid ko ng March 14, umuwi ako ng Cavite, tapos sabi magla-lockdown ng 15, tama. 15. Okay, so March 15, nagkaroon ng di ba? Nag-announce ang president na magkakaroon ng lockdown. Okay. Before that, yung mga negosyo namin actually okay na okay eh. Napakaganda ng flow talaga ng business before. We are in a very good location, so yung mga pwesto ng mga establishment namin nasa talagang magagandang location sila. Tapos syempre dahil maganda yung location ng establishment natin, kasi we're talking about commercial spaces, di ba? Dahil maganda location ng establishment natin, ang daming taong dumadaan. So high foot traffic talaga. So doon kami umaasa ng sales sa mga passers-by, mga dumadaan, bibili ng milk tea, bibili ng iba pang mga produktong tinitinda namin. So ganyan. So high foot traffic. So walk-in customers talagang kumikita ka talaga daily, di ba? So yung mga negosyante diyan, alam ko nakaka-relate kayo, no? So yun, daily may income kami kasi mga tao, kumbaga, pagdaan sa amin, nakikita kagad yung store namin, drop by sila, nakakabili sila. And business is actually, alam mo yun, parang flourishing siya eh. Napakaganda talaga ng negosyo before eh. Kumbaga 2019, 2018, if you would recall, talagang ang ganda ng business sa mga panahon na yan eh. Naka-focus kami lang mga negosyante na mga nakikinig at nanonood din ngayon. No? I'm sure makaka-relate sila dito. Naka-focus na lang kami sa operation eh. Kasi established na yung business, naka-set up na siya, operation, di ba? And then, of course, dahil nga ganon, profitable yung negosyo. Kumikita kami araw-araw. So, everything is good and everything is well. Now, March 15, 2020, nung in-announce yung lockdown, nung una, positive pa siya sa mga negosyante. Kasi for the longest time, kagaya namin, nag-ooperate kami
more than, yung iba more than a decade na nag-ooperate na negosyo eh. Marami sa mga negosyante, 10 years, 20 years, 30 years na nandun yung negosyo nila eh. Kumbaga, established na yun eh. So, kumbaga, hindi masama na magkaroon ng lockdown, lalo na kung mabilis lang yan. Siyempre, yun ang expectation ng mga negosyante. Parang 1 week lang siguro yung lockdown na yan. After that, okay na. Parang 2 weeks lang yan, 3 weeks lang yan, 4 weeks lang yan. Here comes, reality kicks in. 1 month na, naka-lockdown pa. 2 months na, naka-lockdown pa. 3 months na, naka-lockdown pa rin. So, after 3 months, yung 3 buwan na wala kaming kinikita, kailangan namin pasweldohin yung mga empleyado namin, kailangan namin magbayad ng renta, kailangan namin magbayad ng mga operational expenses like kuryente, internet, at tubig, talagang bagsak. As in, alam mo yung lubog talaga yung negosyo. As in, talagang wala. Alam ko marami dyan, mga ganyan na na-experience nila eh. Naging complacent kasi. Kasi dati ang focus is operation, okay na ako. Kumikita na ako daily, di ba? Operation, production na lang, antayin na lang yung mga produktong dumating, kasi titinda mo na lang. Doon kasi nakafocus yung maraming negosyante. Doon nakafocus before the pandemic. Kaya nung tinamaan ng pandemic, syempre, for the longest time, hindi na kami nagma-marketing eh. Kasi established na nga yung business namin. So, nagkaroon talaga ng malaking problema. Okay? Yung pagiging complacent kasi dun sa sitwasyon na lahat naman tayo eh. Majority ng mga negosyante naging complacent sila. So, yun talaga. And then, the sad part is, dahil hindi nga kumikita yung negosyo, we are losing lots of money. Lahat ng mga negosyante, lugi, lubog, baon sa utang yung iba, ganyan na nangyari. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakaka-recover yung mga yan. Marami sa mga negosyante ngayon na hanggang ngayon parusa ang inaabot, no? So nawawala na ng pera. Nagamit na yung savings, nagamit na yung emergency funds, and then here comes, kailangan mo ng mangutang. Yan ang sad truth about being an entrepreneur this time of pandemic. Kailangan mo ng mangutang ng pera, 'di ba? So imaginein mo to yung negosyo mo nalulugi, hindi mo alam ang gagawin mo kung paano mo i-recover tong negosyo mo dahil panay nga lockdown, panay ang mga restriction. And then here comes, mag-ooperate ka na, nangutang ka ng pera, babalik ka na naman ulit dun sa old process mo na nakasanayan mo before, na hindi nga profitable. Hindi na pwede. Hindi na pwede sa panahon ngayon. So kaya bleed talagang, alam mo yun, tapo ng pera talaga. 'Di ba? So, anong nangyayari sa mga negosyante ngayon? Nakakalungkot mang isipin, sobrang laki na ng mga utang ng marami. Nagkautang-utang na kasi lost na sila eh. Hindi na nila alam kung anong gagawin na nila eh. 'Di ba? And then, of course, yung iba diyan, give up na nila yung negosyo nila. Alam mo 'yon? Nagpalit na lang sila ng business. Ayun yung masakit. 'Di ba? Minahal mo 'yun eh. Kumbaga walang iniba sa asawa 'yan eh. 10 years kayo nagsama niyan eh. 10 years kang pinapaligaya niyan eh. 10 years kang binibigyan niyan eh. 10 years kaya nagpo-provide sa pamilya mo eh. Tapos kailangan mong isara. So yun yung yung pinakamahirap sa maraming negosyante ngayon na ganyan yung na-experience, 'di ba? Actually ito hindi mali yung negosyo kung iisipin mo na negosyo nila before, hindi mali yun. Alam mo kung bakit? Isipin mo to 10 years ka nang nag-ooperate. Yung iba 20 years. Yung iba 30 years. Or maybe some are more than 30 years pa na nag-ooperate yung negosyo na yun. Minsan nga, parang inherited na negosyo. Namana. So, ibig sabihin, hindi mali yung negosyo. For the longest time, kumikita yan. To be frank and to be honest, hindi ka lang nakapag-adapt. Yung mga raming negosyante, hindi lang sila nakapag-adapt dun sa new business normal setting. So, ibig sabihin, hindi mali yung negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Yan galing. Yung kailangan tanggapin ng mga negosyante ngayon. Ang galing Totoo. Kailangan nilang tanggapin yan. Kailangan mo munang tanggapin na may pagkakamali ka. Kasi nagpahinga ka eh. Kasi akala mo 1 month lang, 2 months lang, 3 months lang eh. Ngayon nawawalan ka ng pera, nagre-reklamo ka. Wala ka namang ginawa nung mga panahon na kailangan mong mag-aral, kailangan mong marami kang pwedeng gawin sa loob ng bahay eh. Yung iba ginawa, pero hindi nag-execute. So, ano nangyari? Negosyo mo ngayon, sarado. Diba? So, kung magpapalit ka ng negosyo,
babalik ka lang din sa dati. Sa simula. Because history will always repeats itself. Mali ka na may-ari. Yun yung dapat na fact na tanggapin nating mga negosyante na kaya tayo nalugi, kaya tayo na bankrupt, kaya tayo nawala ng pera, hindi kasi tayo nakasabay dun sa new business normal setting. Lubog na ako sa utang. Nako. Yung tubo ko po sa negosyo ko, di na po siya kasya panghulog sa daily ko na utang. Ano po bang dapat kong gawin, boss? Ako, napakalaking problema niyan, yung mga lubog na sa utang. So, ito lang yung kailangan yung gawin niyan. Number 1, kung hindi na sapat yung inihuhulog mo doon sa pinagkakautangan mo, kausapin mo yung pinagkakautangan mo. I-negotiate mo. Anong ibig kong sabihin na i-negotiate mo? I-negotiate mo na mapababa mo muna yung hulog at this specific time and period para sa ganon, meron namang matira sa'yo para mabuhay ka. Pakiusapan lang yan. Yung iba kasi ang nangyayari, tinatakbuhan nyo yung pinagkakautangan nyo eh. Iniiwasan ninyo, tinataguan ninyo. Mali. Bakit mo iiwasan? Bakit mo tataguan? Kumprontahin mo yan. Responsibilidad mo yung pinagkakautangan mo eh. So, tandaan mo, yung pinagkakautangan mo, isa lang naman ang gusto niyan mangyari sa buhay mo eh. Makabayad ka kahit papaano. Ibig sabihin, i-negotiate mo, pwedeng mas maliit lang muna ang hulog ngayon. Pakiusapan mo sila. Para sa ganon, hindi ka naman maging irresponsableng mamamayan. Pag napakiusapan mo na at napagbigyan ka, you make sure na yung pakiusap mo, kaya mo. Kasi marami dyan makikiusap, mangangako na magbabayad sa ganitong petsa, sa ganitong araw, tapos hindi magbabayad. Sisira sa usapan. Mali. Dapat pag may usapan, may ganitong halaga, may ganitong petsa, dapat mababayaran mo. At the end of the day, kung lubog ka sa utang, kailangan mong gawin, number 1, maging masinop ka sa pera. Baka mamaya, ikaw yung tipo ng taong napakarami mong utang, pero napakalaki din ng gastos mo. Hindi na tama yan. Kung yung pinagkakautangan mo, nagtitiis dahil nag-aantay ng bayad mo, ikaw dapat magtiis din dahil ikaw ang may responsibilidad magbayad. Pangalawa, magdagdag ka ng pagkakakitaan. Yan ang pinaka-best way. Kung dati, nagtatrabaho ka, nakakabayad ka ng pakonti-konti sa utang mo, pwede kang sumideline, huwag kang mahihiya. Pwede kang gumawa ng ibang mga pamamaraan para kumita ka ng ekstrang pera, para may matira sa sarili mo at doon sa pambayad mo. Yung iba kasing tao, tinatakasan nila yung pinagkakautangan nila. Masyado silang entitled na, hindi ko naman kailangan bayaran yan, hindi pa naman priority yan. Hindi! Tandaan mo, yung mga pinagkakautangan mo, tao din yan na kagaya mo na may pangangailangan din kaya magbayad ka na. So, kailangan gumawa ka ng panibagong pagkakakitaan, magtipid at magsinop ka, makiusap ka dun sa pinagkakautangan mo na baka po pwede. Ganitong muna ibabayad ko sa tuwing ganitong petsa at ganitong araw para naman umaandar kahit papano may natatanggap yung pinagkakautangan mo. Hindi yung ikaw yung napaka-irresponsableng mangungutang. Boss, ano bang dapat gawin kung mataas ang costing ng ingredients sa paggawa ng product? Ginawa ko naman lahat ng adjustment para may matirang tubo. Kaso, ang hirap, boss. Paano gagawin ko? Dalawang bagay ang po pwede mong gawin. It's either 1, gumawa ka ng ibang produkto, or it's either number 2, magtaas ka ng SRP mo or yung selling retail price mo. Kasi maraming tao natatakot sila na magtaas ng SRP nila o selling retail price nila dahil kinukonsider nila na baka hindi na sila mabilhan ng customer nila. Baka hindi na sila tangkilikin ng kanilang mga suki. So yun yung nagiging problem or dilemma ng marami. So isa lang naman ang paraan dyan. Let's be transparent to our buyers, to our customer. Sabihin natin, nagmahal na talaga ang presyo ng mga produkto, nagmahal na talaga ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na yung sibuyas, napakamahal na. Transparency lang yan. Conversation lang yan. Sabihin niya sa client ninyo, sa customers ninyo, sa mga bumibili sa inyo, na nagtaas na talaga yung presyo ng mga bilihin or nagtaas na yung cost ng goods, kaya itataas nyo na yung presyo, itaas nyo na yung SRP. Now, maganda rin na option na mag-iba na tayo ng produkto or magdagdag tayo ng ibang produkto na ibebenta natin. Bakit? For example, nagtitinda ka ng shake, panahon ng mangga, mura mangga. Panahon naman ng avocado, mura avocado. Panahon naman ng ibang prutas, iba na naman. Kapag ka hindi panahon ng mangga, mataas ang mangga. Pagka hindi panahon ng avocado, mataas ang avocado. So, ibig sabihin, po pwedeng sa specific time na yon at moment na yon is yun na yung muna yung pagpukusan mong ibenta. Kesa wala kang maging benta, magdagdag ka ng produkto, magdagdag ka ng variety sa negosyo mo. Para sa ganon, may options yung mga tao, makakapamili sila ng po pwede nilang bilhin sa'yo. At pag nagtanong naman sila kung bakit nagtaas na yung ganitong specific na produkto mo, kasi nagtaas na kayong cost of goods. Eto, bakit siya mas mababa? Kasi mababa yung cost of goods. So parang ganun lang. At the end of the day, lagi tayo magko-consider na mag-adjust sa negosyo natin. Kasi maraming mga negosyante, yan yung nakakalimutan nila laging gawin. Na magkakaroon sila ng adjustment sa negosyo nila. Kung masyado na sila naging complacent
complacent doon sa kung magkano yung benta nila, ano yung binibenta nila. Hindi ganon. Halimbawa, panahon na to, hindi mabenta, isip ka ng ibang ibibenta mo. Panahon na to, mabenta to, di yun ang pagpukusan mo. Ganon talaga ang negosyo. It is bound to change. Lagi ko nga sinasabi, 4 pillars of success. You decide, you take action, you analyze the result, and then you adjust. So, laging may adjustment period. Ang importante sa negosyo, lagi kayo nagre-research, lagi kayo nag-aaral para magtagumpay kayo. How to make a DTI to SEC? Pwede po ba na kahit isa lang ang may-ari? Sa lahat ng mga may DTI permit dyan, kung gusto ninyong magkaroon ng SEC or kung gusto na ninyong i-SEC yung business ninyo, ang unang-unang kailangan nyong gawin is kailangan nyong i-retire or i-close yung DTI permit ninyo. Pag hindi nyo kasi close yan, magkakaroon ng mga penalties yan. Malaking bayad po yan. So, ibig sabihin, i-close nyo muna yung DTI permit nyo po. And then, ang kasunod na gagawin nyo, once na-retire na siya, once na-close na siya, mag-a-apply na kayo ng SEC. Pupunta naman tayo dun sa tanong na, pwede ba ang SEC is isang tao lang? Pwede na po at meron na po tayong features ngayon sa SEC na tinatawag natin na one-person corporation. Ulitin ko one-person corporation. Ibig sabihin, korporasyon siya pero ikaw lang ang may-ari. OPC po ang tawag dyan. Ngayon, ano ba ang malaking difference ng DTI at SEC? Ang malaking difference is yung tinatawag po natin na TIN number. Yung TIN number po kasi, yan po ang magkokonekta sa inyo at sa negosyo ninyo. Pag DTI ka, ang ginagamit po na TIN number dyan is yung TIN number nyo po personal. Yun po ang business permit na yan. Ano naman ang malaking difference nun? For example, ikaw ay dumating sa maraming pagsubok, nalugi negosyo mo, nagkaroon ka ng mga kaso, nagkaroon ka ng mga accountability, liability. Dahil TIN number mo yun nando, ang directly liable sa government is yung TIN number na yun, which is ikaw. Ibig sabihin, ikaw ang negosyo mo. Dahil doon sa TIN number na nakakonekta sa'yo, kung ano yung asset mo, kung ano yung acquisition mo, yun yung po pwedeng kunin sa'yo ng gobyerno. Example, nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng kotse, nagkaroon ka ng mga assets. So pagka ikaw ay may liability sa gobyerno, yan ang kukunin lahat sa'yo. Yung bahay mo, yung kotse mo, yung lahat. Sa OPC, sa korporasyon, ang TIN number po doon is TIN number ng kumpanya. Kung ano po ang asset ng kumpanya, yun lang po ang kukunin ng gobyerno kung sakasakaling meron ka mga liability, accountability, at mga responsibilidad na kailangan mong bayaran. Yun po yung malaking difference. Ibig sabihin, naiiwas po kayo sa napakalaking risk kapag ka ikaw ay naka-Security and Exchange Commission, naka-OPC ka. So, mas better pa rin talaga i-apply ninyo sa Security and Exchange Commission yung business ninyo. Pangalawang malaking impact pa niyan, of course, credibility. Kapag ka kasi ang business permit mo is DTI versus sa SEC, mas credible pong tignan, especially ng mga future investors, ng mga future partner, na ikaw ay naka-SEC na. Kasi mas credible po siyang tignan, especially sa mga matatagal ng negosyante. Bukod po dyan, kapag ka kayo po ay naka-OPC, sa OPC po, pwede po kayo magdagdag dyan ng mga other features like pwede po kayo magkaroon ng franchising or mga branches. Kasi ang OPC po, pwede po kayo magkaroon ng 01, 02, 03 na mga permit na kung kakaroon na po kayo ng maraming branches. Marami po talagang advantage ang pagkakaroon ng OPC or Security and Exchange Commission registration as OPC, one-person corporation. Boss, paano kaya ako makakabawi sa 1M na utang, sir? Yung negosyo ko po, palugi na talaga. Naisipan ko na namang mag-abroad ulit. 1 million yung utang niya. 1 milyon. O yung 1 million, maliit lang yan. Hindi ka dapat matinag dyan. Hindi ka dapat maging emotional dyan sa 1 million na yan. Tapos naisip mo kagad, solusyon mo kagad, babalik ka kagad sa abroad. Tama naman yan na pwede kang bumalik sa abroad kung hindi mo na kayang dalhin yung problema na yan. Pero ang totoo lang, yung 1 million, maliit lang yan. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, maliit lang 1 million. Ngayon, ang solusyon dyan ganito. Imbes na ang maging isipan natin is tumalon kagad tayo sa abroad kagad dahil lugi ng negosyo natin at hindi natin kayang kitain yung utang natin, might as well, hanapin mo kaya muna siguro kung ano yung malaking problema sa negosyo mo, saan ka nagkukulang. Assessment. Yan ang kulang sa maraming negosyante. Wala silang assessment sa negosyo nila. Hindi nila alam kung saan sila dapat mag-adjust para mapalakas nila yung negosyo nila, para mapakita nila yung negosyo nila. Yun ang mali. Bakit? Marami kasing negosyante, nagbenta, ito tubo, yan na yun. Hindi ganon. Nagbenta ka, yan ang tubo, aralin mo paano mo mabebenta ng mas malaki. Aralin mo kung paano ka mas makakatipid sa mga rekado, sa mga produkto na binibili mo. Aralin mo kung paano ka pa makakatipid sa mga serbisyong kukunin mo para mas mapadali yung negosyo mo. Lalabas lahat niyan kung meron kang tinatawag natin na internal assessment sa company. Yan ang mali sa maraming negosyante. Hindi nila ina-assess eh. Wala silang data, wala silang record. So, ang presumption nila, nalulugi sila. In the first place, bakit ka ba nalugi? Saan ka bang aspeto ng negosyo mo nalugi? Sa operational, sa production, o marketing? Baka kulang yung brand exposure mo sa social media. Maraming factors
factors na po pwede tayong i-consider kung bakit tayo nalulugi. So yun muna yung hanapin mo, hindi ka agad magja-jump ka sa conclusion na hindi para sa iyo ang pagninegosyo. Mag-assess ka muna. Para sa ganon, malaman mo kung paano mo pakikitain yung negosyo na yan. Or kung hindi talaga para sa iyo yung negosyo na yan, para may assessment ka. Pangalawa, yung 1 milyon. Yung 1 milyon po na utang, sabihin mo doon sa pinagkakautangan mo, unti-unti mo lang yan mababayaran kung mare-recover mo at mapapakita mo yung negosyo mo. I-negotiate mo. Maybe maghingi ka ng extension or timeline doon sa pinagkakautangan mo na this month and this time period ka makakapag-umpisa maghulog ulit kasi nagre-recover yung negosyo mo. I-negotiate mo. Ngayon, kung hindi manenego, kung wala talagang paraan para mabayaran mo yung utang na yan sa sitwasyon ngayon, then that's the time that you should conclude na talagang kailangan mo na mag-abroad at iwan mo ng lahat yan. So, you file bankruptcy. Pero kung meron ka pang maliit na tsansa, maliit na pagkakataon para mabuhay at ma-recover yung negosyo na yan, yun muna yung gawin mo for the meantime. Para sa ganon, ma-assess mo, ay, ganito lang pala, ito lang pala yung kulang. Tapos yung pinagkakautangan mo, i-extend mo, inego mo. Para sa ganon, itong negosyo na to, mapakita mo, makakapagbayad ka sa kanya, at malay mo, yung oportunidad na yan na may utang ka, dahil napakita mo yung negosyo mo, pag nabayaran mo, mas magaling ka na negosyante. Kasi nakapagbayad ka nga ng 1 milyon eh. Naitawid mo nga eh. So, yun yung mga benefits pag may nalampasan ka na malaking problema. Every time na may malalampasan ka na malaking problema, lalo kang lumalaking tao. Lalo ka nagiging smarter. Lalo ka nagiging wiser. Kung wala na talagang option, sige, bumalik ka sa abroad, pero aralin mo muna, i-assess mo muna, bago ka magkaroon ng malaking desisyon sa buhay mo.